And sa sobrang saya ko po and nagsuma cum laude po dun sa kanilang kinaroroonan sa Delano. Maraming salamat po Yahweh El Shaddai dahil kahit saan man sila naroroon at hindi mo po sila pinababayaan. At maraming salamat po rin sa lakas at kalusugan ng aming mga pangatawan, kami po ay magaling na magaling. Maraming salamat po sa iyo, Yahweh El Shaddai. Sa iyo lamang po ang papuri, parangal at pasasalamat, Yahweh El Shaddai. Salamat po. Amen. Tunay nga pong napakabait ng ating Panginoon. Hindi po ba? Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Tayo po'y magsitayo na. Tayo po'y pangungunahan sa pambugad na panalangin ni Sister Juliet at sa pamagitan ng papurit pagsamba ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise the Lord. Sige po, tayo po'y manalangin. Ilagay po natin itong mga sarili sa presensya nating Panginoon sa mga oras na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, dakilang Diyos, aming Panginoong Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila namin ang iyong pangalan. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya't naman sa mga oras na ito, naririto kami upang magpakumbaba, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Pakalinisin kaming ganap, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, upang kami maging karapat dapat na humarap sa iyo at magpuri, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa kapatawaran, Panginoon. Salamat sa araw na ito na patuloy mong ipinagkaloob sa amin, Ama. At tinataas namin, O Diyos, ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito, lalo't higit, Panginoon, ang iyong banal na salita na ihahayag ng aming minamahal na kapatid na si Brother Rod, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang mga salita mo, Panginoon, ay tunay nga na tumimo sa aming mga puso't isipan, Ama. Magsilbing gabay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Tinataas namin, Panginoon, ang aming kapatid na siyang maghahayag ng mabuting balita, Panginoon. Patuloy na itago mo siya sa iyong kaningningan, Ama, upang tunay nga, O Diyos, ng iyong mga salita, Panginoon, mamumutawi sa kanyang labi, O Diyos. Ay tunay nga, O Diyos, na ikaw ang maparangalan, Ama, sa araw na ito. Salamat, Yahweh El Shaddai, sa gabay at patnubay mo sa buong Wednesday, Panginoon, manggagawa mo, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong gabay sa bawat isa. Patuloy na pagkaisahin kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maghari nawa sa aming mga puso, Panginoon, ang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa araw na ito. At inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain sa araw na ito, Panginoon. Wala na po kaming mahihiling pa, kundi ang purihin at sambahin ka at dakilaan ng iyong pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po. Purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong malakas na papuri para sa ating Panginoon. Sapagkat tunay nga na marapat lamang na yung pinakamainam na papuri ay tanging ialay natin sa Kanya. Amen. Praise God. Napakaganda ng araw na ito. Amen po ba? Kaya naman patuloy na taas natin ating mga kamay. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon sa araw na ito. Oh, hallelujah. Ikaw ang aming pupurihin, sambahin, Panginoon, sa araw na ito. Yung banal na Espiritu, siyang hiling namin na patuloy na manguna sa amin sa lahat ng aming gagawin, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Oh, hallelujah. Praise God.
Purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Ang Purihin lahat ang po Diyos. ba'y handa ng sumayaw? Amen. Uminda Amen. para sa ating Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo saluhin ang pagpapala ng ating Diyos sa araw na ito? Amen. Amen. Kaya't naman, tuloy-tuloy na tayo. Ay inda sa sayaw para sa ating Panginoon. Amen. Muulan ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan mo. Umuulan na naman Walang kagalingan. mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalingan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na, Jesus, ibuhos mo. Sige na Jesus, ibuhos mo Saluhin mo ang ang ulan at dala ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kalakasan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Praise God. Hallelujah. Amen. Naniniwala po ba tayo na umuulan ang pagpapala ng ating Panginoon? Amen. By faith. Amen. Praise God. At patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon. Tuninga na salamat o Diyos sa pagmamahal mo sa amin. Kaya't naman narito kami upang ibalik namin ang
pagmamahal namin sa iyo, O Diyos. Patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa na pinagkaloob mo. Amen. Hallelujah. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you. Even though I hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life.
to God, glory to Christ Jesus. Banal na Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba at pinararangalan. Pinasasalamatan ka namin, dakilang Diyos, sa araw na ito. Amang banal, sa araw na ito, dalangin ko po na muli mong samahan at pagpalain ang gawain na ito. Patuloy po kayong kumilos, dakilang Diyos, sa buhay ng mga tao na patuloy na sumasamba at nagpapasalamat sa iyo. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito, lahat ng naririto ngayon ay lukuban ng iyong kapangyarihan, lukuban ng iyong banal na Espiritu. At turuan kami, Panginoon, tulungan kami na magkaroon ng malaking pananalig at paniniwala sa iyo. At alisin niyo po, dakilang Diyos, sa bawat isa ang anumang pag-aalinlangan. Ang dalangin namin ay ang patuloy na pagkilos ng iyong mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa at paranasan namin lagi, Panginoon, ang himala na galing sa iyo. Ang aking mga kapatid na naririto ngayon, tulungan niyo sila, dakilang Ama, na patuloy na makalaya sa mga problema na kanilang nararanasan. At kung ano man ang kakulangan sa buhay po ng aking mga kapatid na ito, Ama, alisin niyo po ito at palitan ng kasaganahan at kapunuan. At umaasa kami na sa araw na ito, mayroong kang himala na gagawin sa buhay ng bawat isa. At kung sila man, dakilang Diyos, may sakit at may karamdaman, ilagay mo, Ama, sa aming puso ang matibay na pananampalataya na walang sakit, walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Kaya, Ama, sa araw na ito, naniniwala kami na ang bawat may sakit at may karamdaman ay gagaling sa pangalan ni Kristo Jesus. Ama, salamat po at pagpalain mo rin po ang mabuting balita na amin pong pakikinggan at pag-aaralan. Hayaan mo, Ama, na ito'y magbigay sa amin ng lakas, tatag at tibay at magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa sa buhay. Salamat po at amin ang inaangkin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
alagad. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So sa araw na ito ay muli po nating basahin ang ating gospel sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 20, talatang 24 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang sinasabi. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking makamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba o naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yung malakas na palakpak, bigay natin sa Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos at dalangin ko sa araw na ito na kayong lahat ay kanyang pagpalain. Gusto niyong pagpalain? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mag-alinlangan. Maniwala ka Maniwala ka kay Jesus. kay Jesus. Amen po. Amen. Kaya ang dalangin ko sa Diyos, kayong lahat ngayon sa lugar na ito ay umalis na answered prayer. Amen. Kaya yung mga naririto, pagpapalain ni Lord. Amen. Amen ba? Amen. Yung mga naririto, may himala kay Lord. Amen. Naniniwala ba kayo na walang imposible sa Diyos? Amen. Yung hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ni Yahweh. Amen. Kahit sakit, kahit karamdaman, kayang pagalingin ng Panginoon. Amen. O kaya makakapuna kayo. Amen. Thank you, Lord. O di ba si Haring Ezekias, kung naririnig niyo po sa mga playback, si Haring Ezekias ay nagkasakit at sinabi ni Isaiah, ihanda mo na ang iyong kaharian dahil hindi ka nagagaling. At ang sabi doon, mamamatay ka na. Kasi ang sakit ni Haring Ezekias ay cancer. Eh alam niyo naman pag cancer, bibihira nagsusurvive po dyan. Amin po. Pag sinabing cancer, ang malapit na salita doon ay malapit ka na. Yan ang cancer. Pero si Haring Ezekias iba eh. Nung sabihin na Isaiah sa kanya na hindi ka nagagaling, mamamatay ka na, hindi nalungkot si Haring Ezekias, siya po ay lumuhod at nanalangin kay El Shaddai. At doon pinatunayan ng Diyos na ang hindi kayang pagalingin ng tao ay mapapagaling ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Yung palakpak na yan, palakpak na gutom na eh. Gising ba kayo? Amen. So ang aking ibabahagi sa inyo at ang ating pag-aaralan is about stop doubting instead believe in Jesus Christ. So ibig sabihin, stop doubting instead, just believe in Jesus Christ. So ang ibig sabihin nito, Brother Rod, itigil na ang pag-aalinlangan, itigil na ang pagdududa. Amen ba? Sa halip, maniwala ka lang kay Yesu Kristo. Sabi dito, just believe in Jesus Christ. Sa halip, maniwala ka lang. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag ka na mag-alinlangan. Sa halip, maniwala ka lang kay Jesus.
Alam niyo po, may mawawala kaya pag tayo naniwala lang sa Panginoon. Diba? Naniwala ka lang kay Lord, kay Jesus. Naniwala ka lang sa Diyos. May mawawala kaya sa atin? Walang mawawala. Sa halip, kapag ikaw ay naniwala lang kay Lord, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Katulad kay Haring Ezekias, sinabihan ni Isaiah na ihanda mo na ang iyong kaharian kasi mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. So, anong ginawa ni Haring Ezekias? Naniwala lang sa kay Lord. Hindi niya pinaniwalaan yung sinabi ni Haring Ezekias na siya ay hindi nagagaling. Bagkos ang ginawa niya, lumuhod at nag-pray kay Jesus, nag-pray kay God. At sa kanyang pananalangin, sa kanyang paniniwala, wala naman nawala sa kanya. Bagkos anong nangyari sa kanya? Sa halip na mamatay, sa halip na hindi gumaling, gumaling tuloy si Haring Ezekias. At sa halip na siya mamatay, anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Diyos? In-extend pa ng Diyos ang kanyang buhay ng another 15 years. Yun ang pinakamaganda ron eh. Sabi nga natin dito, stop doubting, instead, just believe in Jesus Christ. Itigil ang pag-aalinlangan sa halip, maniwala ka lang kay Jesus. Maniwala ka lang kay Jesus. Bakit? Wala namang mawawala kung maniniwala. Kasabi mo sa katabi mo, wala namang mawawala kung maniniwala. Naniniwala ba kayo doon? Wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo kay Lord eh. Ngayon, ang gospel po natin, kung babalikan natin ito, sabi ng binasa natin kanina, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Ano sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Kaya walang himala, hindi naniniwala. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, kaya walang himala. Ayaw mong maniwala. Amin ba? Ang tao kasi is to believe eh. Parang si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita. So ano bang tao? Dapat ba makita ko muna bago ako maniwala? Eh sa Diyos iba. Sabi nga, minsan nga naisama ko sa preaching ito eh, na ang pananampalataya ay sugal. Anong ibig sabihin doon? Di ba pananampalataya, anong pinakahuling salita ng pananampalataya? Taya. O di ba? O pananampalataya. O pananampalataya. Palataya. O kaya kung ikaw ay susugal, sa Diyos ka na sumugal. Amen ba? Susugal ka lang naman sa mundo pa. Gusto mong manalo ng pera, kaya tataya ka. Pag taya mo, talo ka naman. Marami ka ng tinaya, hindi ka na nananalo. Eh kung gusto mong tumaya talaga, sa Diyos ka na tumaya. Bakit? Kapag sa Kanya ka tumaya, walang mawawala sa iyo. Bagkos, pagpapalaing ka pa ni Yahweh El Shaddai. Parang gutom na talaga, ano? O kaya sabihin mo sa katabi mo, tumaya ka na kay Lord. Sabi dito, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita. Hanggat yon ang ating mindset or ating paniniwala na hanggat hindi mo nakikita, hindi ka maniniwala, naku, malabo mo makikita. Bakit? Ang pananampalataya, maniwala ka at makikita mo. Amen po? Kaya dito, alam niyo po si Tomas, itong kasama sa mga alagad. Sa Bible, siya po ang tinatawag na the famous doubter. Siya yung pinakatanyag na nag-aalinlangan, pinakatanyag na mapagduda. Yan, doubter eh. Nagdududa sa Biblia. Si Tomas yun. Kaya sumikat si Tomas eh. Kaya lang sumikat nga, doubter naman. Sisikat lang naman eh sa pangit pa na paglalarawan. Pero ang maganda doon, kahit na pangit ang paglalarawan sa kanya, sikat naman.
Gising pa ba kayo? Nakakatuwa kayo dito, ano? Dalawa lang kayo manggagawa, ano? Congrats. Kung kailan word of God, saka naman wala mga magagawa natin, ano? Kaya binabati ko kayo. Tatlo pala, si sister, ano? Nasaan na sister? Tatlo pala, apat. Kaya, congrats. Mamaya, iyak na naman kayo sa akin. Okay pa ba kayo? So, the famous doubter in the Bible was Thomas. Yan. Si Tomas, panglagay sa lechon. Si Mang Tomas. Yan. So, sabi dito, ang pinakatanyag na mapag-alinlangan, mapagduda o nagdududa sa Biblia ay walang iba kundi si Tomas. Na nagpahayag na narinig natin kanina, na sabi doon ay, kailangan makita ko muna na bago ako maniwala, masaksiyan ko muna, makita ko muna. So, halimbawa, may sakit kayo, may karamdaman, huwag mo munang hanapin ang kagalingan mo. Na kailangan gumaling ka muna bago ka maniwala. Baka mamaya, wala ka ng buhay, ka pa naniniwala. Amin po. So, kailangan maniwala ka muna at makikita mo ang himala ng Diyos sa iyo. Kaya napakalaga ng paniniwala. So, sabi dito, ang pag-aalinlangan, doubt is a sin. Yan, hindi asukal. Doubt is a sin. Gising ba kayo dyan? Nasabi dito, ang pagdududa ay isang kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos. Totoo naman yun eh. Kapag mapagduda ang tao, mapag-alinlangan, lalo ka malalayo sa Panginoon, hindi ka mapapalapit sa Kanya. Kasi, bakit ka lalapit kay Lord? Ang dududa ka nga eh. Hindi ka naman naniniwala. Kaya maraming hindi lumalapit kay Lord kasi may papagduda. Hindi naniniwala. Halimbawa, mayroon kang problema sa buhay, nagkukulang ka sa pinansyal, nagkukulang ka talaga sa buhay. So, pag mapagduda ka, hahanapin mo yung solusyon sa mundo, sa labas. Habang hinahanap mo, lalo mapapariwara ang buhay mo. Bakit? Hindi mo matatagpuan sa mundo ang solusyon ng problema. Ang nagbibigay ng solusyon ng problema ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya kapag ka ang Diyos, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka nagtiwala, makikita mo kung paano siya gagalaw, paano siya kikilos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya ang pagdududa ay isang kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, ang pag-aalinlangan or pagdududa ay kasalanan. O sabi mo sa katabi mo, ito ang maglalayo sa iyo sa Diyos. O, naniniwala ba kayo doon? Kaya huwag kayong magdududa. Pagdating sa Panginoon, huwag kayong magdududa. Pagdating sa Diyos, huwag kayong mag-aalinlangan. Kahit na sa tingin nyo, mahirap para sa iyo, huwag kang mag-aalinlangan kapag ang Diyos ang pinag-uusapan. Tama ba? Kasi ang maaabot ng ating isip, limitado yan. Pero ang maaabot ng kaisipan ng Diyos, walang limitasyon. Tama ba? Kasi kung maaabot ng ating isip ang iniisip ng Diyos, sana pag tumingin ka sa labas, inaabot ng iyong paningin ang pinakadulo ng mundo. Pero ang ating nakikita hanggang Hong Kong lang eh. Hindi nga natin makita yung parting psycho nga eh. Kasi may limitasyon ang ating nakikita. Pero ang Diyos hindi eh. Nilikha niya ang mundo. Sa isang salita lamang ng Diyos, sabi niya, magkaroon ng liwanag. Buong mundo nagkaroon ng liwanag eh. Sabi nga ng iba, Brother Rod, kasama ba doon ang Pilipinas nung sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag? Oo naman, kasi wala naman sinasabi doon sa Bible, hindi kasama ang Pilipinas. Sabi doon, nagkaroon ng liwanag eh. Sasabihin ng ang sabi ng tao, Brother Rod, bakit pagka araw dito sa atin sa Amerika gabi? Sa mga sumunod na talata, sinabi ng Bible yon, naglikha ang Diyos ng araw at buwan para mahati, para magkaroon ng gabi, magkaroon ng araw. Nung wala pa yung araw, wala pa yung buwan, buong mundo, liwanag.
Amen ba? Kaya mamaya may lalapit sa akin scientist, makikipag-argue sa akin. Totoo naman, wala pang araw, wala pang buwan. So wala pang maghahati, wala pang gabi, wala pang gabi, wala pang araw talaga. Liwanag pa lang. So ibig sabihin, buong mundo may liwanag. Amen ba? Nung magkaroon na ng araw, magkaroon na ng buwan, o doon nagkaroon ng separation, pagkahati na. Na pag-araw dito, sa kanila, gabi. Kasi hindi pwede magsama ang buwan at araw. Mag-aaway silang dalawa. Nandiyan ba kayo? O hindi nag-aaway ang dalawa, hindi nag-aaway ang buwan at araw. Mayroon lang kasabihan na ang araw daw kumukuha ng liwanag sa buwan. Sabi ng science. Kaya kapag lumiwanag yung araw, hindi naman pwedeng kumuha ng liwanag ang buwan sa araw. Kasi pagka kumuha ng liwanag ang buwan sa araw, pagdating sa gabi, ang init. Amen ba? Kaya ang sarap ng pakiramdam pag may buwan, di ba? Pagkakabilugan ng buwan. Yung mga nasa probinsya, namamasyal ang mga magkasintahan. Kapag kabilugan ng buwan, paglipas ng 3 buwan, bilog na rin ang kanyang tiyan. Gising pa kayo? O, sinang gising pa? Ay, usong-uso sa probinsya yan, di ba? Na kapag kabilugan ng buwan, ako, naglabasan ng kadalagahan at mga binata. Nagmamasyal sila sa sagingan. Kaya nagugulat ang nanay. Paglipas sa 3 buwan, anak, ano nangyari? Bakit pati tiyan mo bilog na rin? So dito, sabi dito, ang tanong, bakit may pag-aalinlangan? Yun ang tanong, bakit may doubt? Minsan, hindi natin maiwasan. Tayo, di ba? Tayo. Minsan, kahit nasa Panginoon na, di ba, dumarating din ang time na mayroon din pag-aalinlangan eh. Kayo ba dumarating pa rin sa panahon ng pag-aalinlangan? Na halimbawa, nagkaroon ka ng matinding problema. Katulad kay Tomas. Si Tomas kasama sa 12 alagad eh. Isa po siya sa 12 alagad, pero bakit mayroon pa ring doubt si Tomas? Tapos si Peter, sinabi ng mga tauhan ni Herodes, o di ba kasama ka ni Jesus? Nag-alilangan ni si Peter, sabi ni Peter, ay hindi ko kilala yan. O di ba ilang beses na itinatuwa ni Peter si Jesus? 3. Bakit itinatuwa ngayon ni Peter si Jesus? Ha? Hindi kasi unang dahilan, pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Peter. Nung gumaling ang biyanan ni Peter, si Peter hindi natuwa. Kaya tinanong si Peter, kasama mo yan, di ba? Ay, hindi ko kasama yan. Kasi ayaw ni Peter pagalingin ni Jesus ang kanyang biyanan. Andyan pa ba kayo? Hindi yung totoong kwento, ha? Baka sabihin nyo, sa brotherhood talaga. Kwento lang yon. Pero ang totoo, ito, galing sila sa Last Supper, nung ano tawag doon, yung huling hapunan. Ang huling hapunan noon, kasiyahan, hindi katulad ngayon na seryoso tayo masyado. Pagka mayroon mo na lamesa, huwag kang tatawa. Ayan, kasi napakaseryoso. Ay, ang Panginoon noon hindi. Biyak-biyak siyang tinapay, pinag-hati-hati. Yan, kain sila. Pagkatapos nung kinuha ni Jesus ang alak, pinamigay. Inom naman nila. Kaya nalasing sila ngayon. Kasi nagkasayahan sila. Nung lasing na sila, hinuli ng Panginoon ngayon. Nung hulihin ng Panginoon, ito na ngayon, dinala sa templo para ipako na sa cross. Ngayon si Peter, lasing ng lasing. Sabi ngayon ng mga tauhan ni Herodes, kasama mo yan, di ba? Pagtingin ni Peter, hindi ko kilala yan. Sabi niya noon, ito si brother, sana makuha ng kwento ito. Huwag yung gagamitin nyo, ha? Huwag yung gagamitin nyo. Kwento lang naman yun. Baka sabihin, brother talaga, anong ginagawang kwento nito? Kasi alam niyo, noong araw kasi yung huling hapunan, hindi yung seryoso talaga na ano. Sabi nga ng Panginoon,
pinagbiyak-biyak yung tinapay. O tanggapin nyo ito, itong aking katawan. O siyempre, yung mga alagad naman, napaka-loyal sa kanya. O sige, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Yung mga hindi naniwala sa kanya, kasi ang dami mga alagad hindi naniwala sa kanya. Yung inulit-ulit na ng Panginoon, na unless na kainin nyo ang aking laman, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Yung mga almost hundreds na mga alagad, hindi naniwala. Kaya tumalikod sila ngayon kasi hindi sila naniwala eh. Yun ang sinasabi natin na kung maniniwala ka, wala mawawala sa iyo. 'Di ba? Sinabi ng Panginoon, malibang kainin yung ang aking laman, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga ibang daming tanong, paano ko kakainin yan? Laman mo kakainin ko, ano ko? Kaya lalong sabihin ni Jesus, malibang inumin yung aking dugo, lalong nag-alinlangan yung ibang mga alagad. Kaya ang mga nag-alinlangan, hindi lang si Tomas. Si Tomas, kasama lang doon sa 12 na nagkaroon ng pag-aalinlangan. Pero mas marami pang mga alagad ang talaga nagkaroon ng pag-aalinlangan, kaya sila hindi nagpatuloy sa pagsunod kay Jesus. Bakit? Ang sabi natin kanina, ang pag-aalinlangan, ang pagdududa ay naglalayo sa atin, sa Diyos. Kaya yung mga nag-alinlangan kay Jesus na mga alagad, ang nangyari sa Kanya, napalayo sila kay Jesus. Bakit? Kasi nagdududa na sila eh. Kaya pag nagdududa ka na, hindi ka na makakapanatili. Kahit sa gawain dito, pag may pagdududa na kayo, hindi na kayo mananatili dito, lalayo na kayo eh. Maghahanap na kayo ng iba na sasamahan. Pagdating doon, nagduda ka pa rin. Naghanap pa naman ibang masasamahan. Pagdating sa kabila, nagduda ka na naman. Naghanap pa naman ibang makasamahan hanggang sa nag-backslide ka na ngayon. Kasi ang pagdududa nauuwi sa pagbabackslide. Amen ba? Kaya walang nag-aalinlangan na hindi nagbabackslide. Halos lahat na nag-aalinlangan ay nagbabackslide. Bakit? Ang pag-aalinlangan ang maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag na wag kang magdududa. Anong sagot ng katabi? Hindi ba kayo magdududa? Kaya sabihin ng katabi mo, pautang naman. Andyan pa ba kayo? Okay, balikan natin. Bakit may pagdududa? Bakit may pag-aalinlangan? Ano ang mga dahilan ng mga pag-aalinlangan? Anong dahilan ng mga pagdududa? So, isang dahilan ng pagdududa ay yung past experience natin. Pag meron kang past experience, minsan diyan yung nagiging dahilan ng pagdududa eh. Yung bang, bawa, nakaranas ka ng kabiguan, yung mga nakaraan. Pag nakaranas ka ng mga pagkabigo, minsan ando na yung doubt mo eh. Lalo sa mga kababaihan, pag nabibigo, minsan, ang tingin sa latang lalaki, parang kaya pag nakita mo yung mga babae, galit siya. Kahit sinong lalaki, galit siya. Kasi mayroon siyang karanasan na bigo, niloko ng isang lalaki. Kaya nga mayroong kantang, niloko mo. Gising pa ba kayo? O sinang gising pa? Kaya pag mayroon kayong karanasan sa mga nakaraan, huwag naman kayo nandadamay. Isang lalaki lang ang loko sa'yo, lahat ng lalaki, galit ka na kagad. Ang tingin mo, manluloko, lahat ng lalaki, manluloko. Paano naman yung mga babae ng loko? Amin po ba? Kung tutuusin nga, sabi ni Solomon, ito, makinig kayo na mabuti. Sabi ni Solomon, sa 1,000 babae, walang matino kahit isa. Grabe, no? Grabe si Solomon. Si Solomon, pinakamatalino sa Bible. Pero nasabi ni Solomon, sa 1,000 babae, walang matino kahit isa. Sa 1,000 lalaki, isa lang ang matino. Grabe, nakalamang ang lalaki ng isa, ano? So, ibig sabihin, parehas manluloko. Lalaki, babae, parehas manluloko. Pero nakalamang ng kaunti ang lalaki kasi sa 1,000 lalaki, isa lang ang matino. Pero ang sabi ni Solomon,
sa 1,000 babae, ni isa walang matino. Hindi ko alam kung bakit nasabi ni Solomon yun. Kayo na makakasagot niya kasi kayo mga babae. Kasi si Solomon, nagkaroon siya ng 1,000 babae, asawa. 1,000 asawa ni Solomon eh. Kaya sabi ko, ano yun, nakapila? Kasi paano mo naman i-manage yung 1,000 na wives? Paano mo i-manage yun? Sa iloob ng isang buwan, mayroon lang tayong 31 days, ang pinakamahaba na buwan. Tapos pagkatapos ng February, 28 lang, bihira pa magkaroon ng 29. Kaya pag may nagkatanong sa akin, brother, ka ng birthday mo, sabi ko February 29. Kasi ang February 29, ang 29 ng February, minsan lang yung mangyayari. Kaya yun ang pinili ko. Para lagi akong bata. Kasi ang 29 ata, every 5 years ata, o ilang years ba, bago magkaroon ulit ng 29 ng February. So, ang sabi ni Solomon, sa 1,000 babae, walang matino kahit isa. Pero naniniwala ko, ang mga anak ni Yahweh ay matitino. Taas ang mga kamay ng anak ni Yahweh. Matitino ba kayong lahat? O itaas ang kamay na matitino? Alam niyo po, ang makakasagot ng sinabi ni Solomon, kayo rin. Kasi alam niyo yun eh. Amen ba? Sabihin ng babae, maluloko yung asawa ko eh. Sa palagay niyo, ang mga babae hindi rin manluloko? Although na mayroon talagang mga yung mga inabot ng mabuting balita, nakapundasyon sa salita ng Diyos, andun talaga yung pagiging righteous, pagiging tunay. Kasi iba naman si Solomon. Si Solomon kasi sa lumang tipan yun. Alam niyo naman sa Old Testament, uso na sa Old Testament, na kapag ikaw ay powerful, ikaw ay nasa authority, ang mga babae, nag-uunahan yan. Kahit naman hanggang ngayon, yung mga hindi talaga makadiyos, kapag ang isang lalaki ay mayaman at talaga may sinabi, talaga namang okay lang kung mayroon siyang masaktan or what, basta makinabang sa doon sa dapat niyang pakinabangan. Amen po? Sa mga sa mga unbelievers yun, sa mga tao yun na hindi makadiyos. Pero sa mga taong makadiyos, andun ang tinatawag na sakripisyo, pagtitiis, at disiplina sa sarili. Kaya naniniwala ako sa panahon ni Jesus, ang mga taong nananalig sa Kanya ay mabubuti at maganda ang buhay sa harap ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang pag-aalinlangan, minsan ay bunga ng mga past experience po natin, yung mga nakaraang karanasan natin. Kaya mayroong tinatawag na pag-aalinlangan. Minsan, may mga Christian na hindi natin sila masisisi kasi nga mayroon silang past experience eh. Amen ba? Yung bang mayroong nakausap, yung bang paulit-ulit na umihingi sa Diyos tapos hindi naman niya nakamtan. Ang tanong, kapag hindi mo man nakakamtan yung paulit-ulit mong hinihingi, ibig ba sabihin ay pinabayaan ka na ng Diyos at hindi ka na talaga mahal ng Diyos? Ang sabi ng Bible, marami tayo mga hindi maunawaan at maintindihan. Maraming hiwaga sa buhay ng tao. At isang hiwaga nga dyan, yung di ba sabi ng Bible, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pero bakit maraming humihingi, hindi naman binibigyan? Anong ibig sabihin doon? Alam niyo po, ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Wala pong bagay na hindi alam ng Diyos. Yung inihingi natin, alam ng Panginoon kung ano ang magiging epekto niya sa buhay natin. Amin ba? Humihingi ka pa lang, alam na ng Lord kung ito'y makakabuti ba sa atin o hindi. Kaya naniniwala ako sa galaw ng Diyos na kapag mayroon tayong mga hinihingi na hindi taga ibinibigay sa atin, ibig sabihin, nung hinihingi mo, hindi ugma para sa iyo. Kaya pag hindi sa iyo dumating ang hinihingi mo, magpasalamat ka kay Lord.
Bakit? Ayaw ng Diyos malagay ka sa alanganin. Ayaw ng Diyos mapahamak tayo. Amen ba? Kaya nga, ang ating pinag-aaralan ay manalig lang tayo, maniwala lang tayo kay Lord kasi wala namang mawawala sa atin. Ang tanong, pag hindi ba dumating sa iyo ang inihingi mo, mayroon bang nawala sa iyo? Wala rin naman. Tama po ba? Kaya pag hindi yan dumating, huwag nating sabihin na, naku, hindi ako mahal ng Diyos kasi hindi dumating ang inihingi ko. Humingi ka naman ng panibago, hindi rin dumating. Naku, hindi ako mahal ng Diyos. Kaya pag nararanasan yun ng tao, minsan, yun ang kanyang tinitingnan. Wala na siyang tiwala kay Lord kasi hindi naman tinutugon ang kanyang panalangin eh. Pero ang hindi natin alam, dapat nga more na magpasalamat ka sa Diyos kapag hindi dumarating sa iyong hinihingi mo kasi ibig sabihin, mayroong nakalaan ang Diyos na mas maganda na para sa iyo. Na para sa atin. Kasi minsan, ang hinihingi natin ay mga bagay lang na gusto natin mangyari sa buhay natin. Tatandaan natin, mayroon tayong gustong mangyari sa atin, pero mayroong mas gustong mangyari ang Diyos para sa iyo. Tama po ba? O ito yung katotohanan. Nung mga nakaraan, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung mag-a-abroad ako, gusto ko sa Japan. Yun ang prayer ko eh. Kasi, ako kasi, skilled person ako eh. Marami akong mga tinapos sa technical, bukod sa tinapos ko sa college, pero meron akong mga tinapos sa technical, sa school. So, ang purpose ko, kaya ako gusto ma-assign ng Japan para makapamili ng gamit na gagamitin ko sa aking mga skill. Yun ang purpose ko kasi ako doon, original eh. Yun ang purpose ko. So kaya sabi ko, kahit pre ako ng pray, ko, Lord, sige na, doon mo ko padala. Eh dito ako pinadala sa Hong Kong. So ibig sabihin, kung doon ako pinadala sa Japan, maaaring hindi mapaganda ang aking pagmimisyon. Kasi iba naman yung aking motive eh. Iba yung gusto ko eh. Ang gusto ko, makapag-ano ko ng mga gamit ko lang, na magagamit ko sa mga kaalaman ko. So para baka ang mangyari, hindi ako ma-focus sa mission ko. So dito ako pinadala sa Hong Kong dito, hindi ka pwedeng hindi makafocus sa mission mo. Bakit? Araw-araw. Tapos wala akong pahinga. Pag-uwi, konting pagkabilang ng mga blessing ni Lord, matutulog lang ako ng kaunti. Pagkagising, kakain lang. Pagkakain, aral na uli. So paggising sa umaga, konting paka-pray mo. So mag-aalmusal. Pagkatapos mag-almusal, ligo. Pagkatapos ligo, konting-konting meditation kay Lord, alis na uli. Punta ka na uli sa gawain. Araw-araw yun ang routine ng buhay ni Brother Rod dito. So ang tanong, hindi ka kaya makaka-focus sa mission pag ganun ang iyong ginagawa araw-araw? So focus ka talaga sa mission mo. Kasi sabi ko, iba talaga ang gusto mangyari ni Lord sa gusto natin. Minsan ang gusto natin ay para lang doon sa natin, kagustuhan yung gusto mo lang mangyari. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na gagamitin natin ang mga past experience natin para mawalan talaga tayo ng tiwala kay Lord. Although na yun ang nagiging dahilan para tayo ay magkaroon ng pagdududa at pag-aalinlangan, pero dapat yung mga past experience natin, gamitin natin yan na mayroong mas maganda na gagawin at gustong gawin ang Diyos para sa atin. Amen po. O kaya lalo kayo mga naririto sa gawain na ito, di ba? Ang iba sa inyo hindi nakakapag-asawa. Kasi yun nga na ang theme song kasi ninyo, niloko mo. Gising ba kayo? Kaya tama ang matatanda nung araw eh. Tama yung matatanda nung araw. Nung araw ang matatanda, hindi nila pinapaabot ng may edad ng mga anak nila na mag-asawa. Mga bata pa lang yung anak nila pinag-aasawa na eh. Kaya noon walang nabibigo eh. Bakit? Pag nauso noon ang sayawan, yung mga sayawan, maniwala ka pagkatapos ng kasalan. Kaya noon wala nababakanting dalaga at mga binata. Maaga sila nagpag-asawa. Ngayon nagbago ang takbo ng panahon. Hindi na nakafocus ngayon sa pag-aasawa ang mga kabataan.
Nakafocus ngayon ang mga kabataan, tao, sa future. Kaya ngayon, inabot ng 40, wala pa rin. Inabot ng 45, ang tanong, Lord, mayroon pa ba talaga? Pagdating ng 50, ang sasabihin, Lord, 50 na ako. Pag lagpas ang 50, ang sasabihin, Lord, sa'yo na lang talaga ako. Amen ba? Bakit? Lagpas ka ng 50, alam, mag-aasawa ka pa. Anong hanapin mo doon? Alam mo naman na hindi ka na magkakaanak, kaya nga tao nag-aasawa para magkaanak. O tapos, sasabihin mo, companionship. Nag-asawa ka nga, tapos pasaway naman, sasabihin mo, sinabi ko na nga ba, Lord eh. Sana naging dalaga na ako, malaya sana ako. So, minsan, yung mga past experience natin, nagagamit natin yun na, sinabi ko na nga ba, hindi sana naging ganito. Ando na yung doubt natin. Hanggang sinasabi natin na, alam mo naman po, Lord, bakit mo pa pinahintulot? Ang Diyos pa nasisi. Para bagang si Adan at si Eva, sinabi na ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy sa halamanang ito, sa gitna ng halamanang ito, dahil mamamatay kayo. Nagbigay na ng warning si Yahweh, nagbigay na siya ng warning. Tapos ang ginawa ng tao, sinuway pa rin. O tapos nung dumating na yung panahon na talagang nagsulit na sila kay Lord, o ba't mo kinain? Nagturuan na sila. Kasi yung binigay mong babae sa akin, ang babae lagi nasisisi talaga, no? Kapag may mga palpak, may mga mali, ang babae lagi nasisisi, ano? O bakit walang budget? Kasi yung asawa ko, magastos eh. Yung mga ganun lagi. Lagi ang babae ang nasisisi. Pag sinabi ng babae, wala na tayong walang gagamitin sa bahay, wala na yung mga pangbata, mga gagamitin ng bata. O di ba binigay ko na sa iyo lahat, inubos mo na naman. O lagi ang babae nasisisi. Tapos ito na ngayon, tinanong naman ng babae, o bakit mo naman ginawa yon? Sabihin naman ng babae, yung ahas eh. Tinukso ako ng ahas. O pagdating sa ahas, lilinga-linga ang ahas. Walang makita, wala na maituro eh. Kaya minsan yung nararanasan natin, minsan yun ang magiging dahilan para tayo ay magkaroon ng mga pagdududa, bakit nagkaganito. Alam naman ng Diyos magkakasala yung tao. Ang tanong, bakit naglagay pa siya ng punong kahoy doon na ikababagsak ng tao? Alam niyo ang Diyos napakabait. Ayaw ng Diyos saklawan ang ating kalooban, ang ating kalayaan. Ang gusto ng Diyos maging malaya tayo. Kaya nga tayo ang pipili ng buhay, kung anong klaseng buhay ang gusto natin eh. Amen ba? Kung ang gusto mo ng buhay ay buhay na pinagpapala, piliin mo ang maniwala at manalig sa Kanya kasi walang mawawala sa atin kung tayo ay mananalig kay Yahweh Shaddai. Ngayon, kung ayaw mo ng buhay na pinagpapala, piliin mo ang pag-aalinlangan, ang pagdududa. Kasi hagat nagdududa ka, walang himala na darating sa buhay natin. Pero kung pipiliin mo ang maniwala at manalig sa Kanya, susugal ka na, Lord, total, ito na rin naman talaga ako. Sa iyo na lang ako, Panginoon. Magtitiwala ako sa iyo. Alam mo mangyayari sa akin, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. O tinayam ang buhay mo, doon mangyayari sa iyo na ang hindi magagawa ng tao, gagawin sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na ang iyong nakaraan. Amen po ba? Kaya may mga mag-asawang di magkasundo. Bakit? May asawa na, ang inaalaala yung nakaraan niya. Kumusta na kaya yung aking boyfriend noon? May asawa na eh, kung sino-sino pang iniisip. Gising pa ba kayo? Ang kasama mo, asawa mo, tapos iniisip mo, sana kami nagkatuluyan. Tuwing makikita mo asawa mo, ang nakikita mo, mukha ng ex mo. Ang hirap mo, kaya sabi mo sa katabi mo, tigilan mo lang yung nakaraan. Gising pa ba kayo? Mag-move on na. Forget na ang past. Okay lang ba kayo? Ano sabi na isa sa nakarelate? Ay, totoo naman minsan eh. Huwag mong gamitin yung nakaraan mo kasi wala ka mapapala dyan. Pass is pass.
Ngayon, maniwala ka kay Lord. Huwag mong gayahin si Peter, o si Thomas. Kasi si Thomas naghahanap ng katibayan. Huwag ka maghanap ng katibayan. Huwag kang maghanap ng katunayan. Manalig ka, sumampalataya ka kay Jesus. Maniwala ka. Makikita mo kung paano gagalaw ang Diyos sa buhay po natin. O halimbawa, katulad ngayon, kung mayroon kayong mga problema na hinaharap, nararanasan, yan, realidad yan. Ang problema, totoo yan. Tapos nakikita mo na mahirap malutas ang problema. Huwag mong tingnan yun na mahirap malutas. Maniwala ka kay Jesus, magtiwala ka sa Kanya. Walang mahirap sa Lord. Amen ba? Walang bagay na hindi siya magagawa. Di ba madalas kong sabihin sa inyo, minsan ang problema natin dito sa Hong Kong, amo, para sa tingin mo, mahirap mabago yung amo mo. Pero wag mong tingnan yung hirap mabago. Ang tingnan mo ay kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Ang panghahawakan mo lang doon ay ang iyong paniniwala. Manalig ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Kaya kung babalikan natin ang ating binasa kanina, dito tayo magtatapos. Sabi po ng ating binasa kanina, sabi doon sa verse 26, I think, 29, sabi dito. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ang sabi ng Bible, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ang sabi sa ibang translation ng Bible, mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakita. Anong ibig sabihin doon? Mapalad ka kung naniniwala ka sa Kanya, pinagpala ka kung naniniwala ka sa Kanya kahit hindi mo nakita si Jesus. Bakit? Ang pananampalataya, ang paniniwala ay sapat. Kaya sa araw na ito, alisin natin ang pag-aalinlangan at buuin natin ang ating paniniwala kay Yahweh El Shaddai. Tayo at tayo dumulog sa ating Panginoon. Manalig tayo kay Jesus at angkinin natin ang kakayahan ng Diyos para sa atin. Yakapin niyo po ang iyong mga daladalahan, ipikit niyo po ang iyong mga mata, at kausapin niyo po ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ay bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis.
kapatid, manalig ka lang sa Panginoon. Magtiwala lang po tayo kay Jesus. Wala pong mawawala sa atin, bagkos mararanasan mo pa ang himala ng ating Panginoon. Alisin na natin ang pag-aalinlangan sa ating puso. Wala pong maidudulot na mabuti yan sa atin. Alisin natin ang mga pagdududa. Hindi kanyan matutulungan. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, magtiwala ka kay Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya dadalhin sa kabiguan ng buhay. Bagkos dadalhin ka ng Diyos sa tagumpay. Maniwala ka lang. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Sa iyong makamay, pinagkakatiwala ko ang aking mga kapatid na ito. Huwag niyo po silang pababayaan. Sa lahat ng mga problema na inaharap po nila, tulungan niyo po ang bawat isa. Palayain mo sila sa araw na ito at patuloy naming dalangin, Panginoon, lalo na sa aking mga kapatid na may sakit at may karamdaman, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan. Banal na Diyos, ikaw ang may design sa bawat katawan na ito. At alam mo, Panginoon, kung paano pagagalingin ang anumang sakit at karamdaman. Lord, buong puso kaming nananalig at nagtitiwala sa iyo na sa araw na ito, tutunawin mo ang anumang sakit at karamdaman sa bawat katawan na ito mula ulo hanggang talampakan. By the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po at naniniwala kami na silang mga may sakit, may karamdaman ay pinagaling mo na. Wala pong imposible sa iyo. Lord, naniniwala kami paglabas namin sa lugar na ito, kaming lahat ay pinagpala mo na. Kaya Ama, pagpalain mo ang lahat ng hawak ng kamay ng aking makapatid na ito, basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang lahat ng ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Lord, patuloy mong samahan ang bawat isa, bigyan lagi ng kalakasan at katatagan, pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo lagi sila, dakilang Diyos. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Inaangkin namin ng aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Salamat, dakilang Ama, at naniniwala kaming lahat ay uuwi sa araw na itong tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Amen. Kaya Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. Give thanks
Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Siyang nalahangad ng pagkukob ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong kantahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa Oman na Bita, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lili ng kanyang malaway na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawaing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pamang darating na salop pagkakad ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuha sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunoy iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang darata. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa matong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyong ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpienteng liyong mamabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilail ay sasakluluhan. Aking liligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantaing ang lupang ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ito. Ngunit sa sandaling ito, ang bayan ito ng aking pinili ay may pakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang kini mo na answer prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may dinadaas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Malooban lang ang Diyos ang iyong sunod.
Fuck you! Thank you, Lord. Amen. To God be the glory. God bless everyone. See you